The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. Whoever does not love me does not keep my words, yet the word you hear is not mine, but that of the Father who sent me. I have told you this while I am with you. The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything, and remind you of all that I told you. Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You heard me tell you, I am going away, and I will come back to you. If you love me, you would rejoice that I am going to the Father, for the Father is greater than I. And now I have told you this before it happens, so that when it happens, you may believe." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated. Magandang good afternoon po sa ating lahat. Pakitignan po mo namin yung mga katabi at makibati na magandang good afternoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Kristo. Alam niyo po, meron daw pong mag-asawa for 30 years already na minsan daw tinanong itong misis yung kanyang asawa at ang sabi niya, "Babe, ano yung katangian na nakita mo sa akin? Ano yung katangian na nakita mo sa akin?" Nadirignan po siya ng mister niya at ang sabi niya, "Babe, alam mo, you are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K." Wow, ano naman yan? Sabi ng misis. Nasabi po ng mister, "Babe, you are adorable, beautiful, cute, delightful, elegant, foxy, gorgeous, hot." Uy, sabi ng misis, grabe ka naman sa akin. Ano naman yung IJK, sabi niya. Sumagot po yung mister at ang sabi niya, ayun, ang ibig sabihin noon, I'm just kidding. Goodbye, mister. Pero hindi po ba minsan ganito daw ang tao? We are not being honest to the words we spoke. Minsan nga, kahit anong mabubulak-lak na pananalita ang sasabihin natin para makalusot lang, para lang maniwala sila sa atin. And this is the problem of today, yung pagiging hindi sincere at totoo sa mga salitang ating pinupulanas. Hindi po ba kahit na nagdaang eleksyon, ngayon natin makikita after election kung totoo ba talaga yung sinabi ng mga politician sa atin. The problem of sincerity and fruitfulness to the words we express. Pero alam niyo daw po, kung meron daw isang tao who is true and sincere to what he speaks, ito raw po yung mga tao on the deathbed of life, yung mga taong nagpapaalam na, yung mga taong malapit ng umalis. Bakit daw po? Because they speak it directly from their hearts. Walang pagkukulwali, walang pagra-rationalize, walang pagkukupli. Kasi nga po, they speak it with the words of their emotion, clouded with much feeling. At sasabihin na lang nila kung ano talaga yung nasa puso nila. And this concept of being true and sincere sa moment po ng pag-isan is no far different in our gospel reading for today.
the sixth Sunday of Easter. At ang nagaganda po ng moment na ito, that as if we can view this gospel na si Jesus ay nagpapaalam sa kanyang mga apostol. Imagining a person in the deathbed of his life, malapit ng umalis, malapit ng lumisan. Ganyan po ngayon yung sitwasyon ng ating Ebanghelyo, a foretelling of the ascension of Jesus. Kaya nga po kakaiba rin yung feeling dito ng mga apostol that as if in their mind, namatay ka lang, tapos nabuhay ka muli, babalik ka lang sa amin ngayon, tapos ngayon, nagpapaalam ka na naman at mawawala ka na naman. Ganyan po yung nararamdaman ng mga apostol, the feeling na hirap nilang tanggapin, the moment na hindi nila maunawaan yung nangyayaring sitwasyon, na para bang bakit ganon, ano ba yung sinasabi nito? Pero ano ba yung magandang tingnan din natin ngayon sa ating Ebanghelyo? This gospel is also might be called the paghahamitin ni Jesus. Hindi po ba ganyan din pag may umaalis at nagpapaalam, nagsasabi tayo ng habilin. Lalo din po yung mga magulang mo, maraming habilin yan. Kumain ka sa tamang oras, mag-text ka pag nakarating ka na sa pupuntahan mo, huwag ka nang lalabas ng gabi. And even doon po sa malapit lang mo wala, yung habilin na mabigat yung sasabihin. And this is also the habilin of Jesus. Pero yung sa Kanya po, hindi ka dapat malungkot, hindi ka dapat matakot, kasi yung tinig, Kanyang binubunod. Jesus is telling us, huwag kang aalis, babalikan kita. Huwag kang matakot, huwag kang malungkot, kasi may ibibigay akong kasunod. I will send the Holy Spirit for you. Kaya ang ganda po ng habilin. Habilin in English could not only mean that you give something to the person, but habilin could also mean a total entrustment. Yung pinagkakatiwala po natin yung lahat, yung inihahabilin natin yung lahat. And this is the habilin of Jesus. Hindi lang sinasabi, huwag kang aalis, babalikan kita. But also Jesus is telling us, entrust everything to God. For I will give you an advocate, the Holy Spirit. And this is a consolation and assurance for us. May lungkot, may takot, pero yung tinig, binubunod. My dear brothers and sisters in Christ, sa kahit anong kaganapan sa ating buhay, sa kahit anong ating pinagdadaanan, sa kahit ano pa po hindi natin maunawaan at hindi maintindihan, tandaan po natin, tapat ang Diyos sa Kanyang pananalita. Kaya nga po we entrust everything to Him. Ihabilin natin ang lahat sa Kanya. We go to Him, kneel down, begging and asking, kayo na po ang bahala. Pumunta at magtungo kay Jesus, true and sincere. Sabihin ng lahat ng nilalaman ng puso. Entrust everything to God. Tandaan po natin, ang sabi niya ngayon sa ating Ebanghelyo, do not let your hearts be troubled and afraid. Kaya nga po, pagkatiwalaan natin ang Diyos, ihabilin natin ang lahat sa Kanya ng lubos. Amen.